Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, para maiwasan na ang mga palpak na flood control projects, bumuo si DPWH Secretary Vince Dizon ng isang technical na working group na susuriin sa mga imumungkahing infrastruktura para ibsan ang pagbaha sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Tatlong eksperto sa kanilang larangan ang magiging kasapi ng nasabing technical working group. Una ay si Dr. Carlos Primo David, isang geologist na kasalukuyang naglilingkod bilang Undersecretary sa DENR. Kasama niyang isa pang geologist na si Dr. Mahar Lagman, profesor sa UP at direktor ng Project NOAA o ang tinatawag na Nationwide Operation Assessment of Hazard. Mula rin sa UP ang ikatlong miyembro na si Dr. Guillermo Tabios III, isang kilalang flood control engineer na nagtuturo sa UP, Institute of Civil Engineering. Sabi ni Secretary Dizon, walang flood control project na pupunduhan sa 2027 na hindi bibigyan ng clearance ng Technical Working Group. Kailangan daw malinaw ang plano ng mga ipatatayong flood control infrastructure ng ahensya, bagay na wala sa maraming projects ngayon. Sa isang hearing nga sa Senado, sinabi ng kalihim ng DPWH na sa 946 na flood control projects ng kagawaran, 798 o nasa 84% ng mga ito ay potential duplicates o posibleng pare-pareho lang. Patunay ito na wala talagang sinusundang plano ang ahensya. Napakasama ng istatistikang ito, kapanalig. Kasama rin sa mga trabaho ng Technical Working Group ang pagbubuo ng initial plan para sa mga proyekto ng DPWH. Sa pagbubuo ng planong ito, magiging pangunahing batayan daw ng Technical Working Group ang siyensya. Science-based approach ang kanilang gagawin. Ayon kay Dr. Lagman, sa ganitong paraan tiyak daw na walang makakalusot na pagnanakaw sa pera ng bayan. Maganda ang hakbang na ito ng DPWH, pero gaya sa anumang plano, sana ay may puwang din para mapakinggan ang mga naapektuhang mga komunidad at mamamayan. Alam naman nating marami tayong mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap, ang mga naninirahan sa mga tinatawag na danger zones, mga lugar na lantad sa panganib, gaya ng pagbaha, pagtaas ng tubig. Kung siyensya lamang ang batayan, hindi natin maitatangging peligrosong manirahan sa mga lugar gaya ng tabing ilog, estero at tabing dagat. Sabi nga, may disaster o sakunang nangyayari kapag may mga tao komunidad na maapektuhan. Kung wala naman tao sa isang lugar na binabagsakan ng tubig baha, halimbawa, walang disaster na matatawag. Pero sa realidad, wala namang akses sa mga ligtas na lugar ang mga mahihirap na pamilya. Obviously, mahal ang lupa sa mga lugar na hindi binabaha. Kaya ang naiiwan sa mga walang kakayahang bumili ng lupa at magtayo ng matatag na bahay ay ang mga lugar na hindi nga dapat tirahan. Mahalaga ang siyensya, pero hindi lamang ito ang dapat na maging batayan sa pagpaplano ng flood control projects. May mga tao, pamilyang lubhang maapektuhan. May mga buhay at kabuhayang dapat isaalang-alang. Alam naman nating marami ng flood control projects ng gobyerno na nagdudulot ng pagkapaalis sa mga pamilya at pagkatapon sa kanila sa malalayong relokasyon. Maraming taon ang tinitiis nila bago sila masabing makaraos na sila roon. Patunay ito ng sinasabi ng Catholic Social Teaching sa Caritas in Veritate na hindi lamang siyensya ang makapaglalatag ng daan tungo sa kaunlaran ng tao. Dapat din nasabayan ito ng pagkakawang gawa, ng charity, na kung saan kapakanan ng tao ang layunin. Mga kapanalig, nasa puso ng siyensya ang sinasabi sa Kawikaan 15:14 na paghahangad ng karunungan ng mga taong may unawa. Pero dahil nga may mga taong maapektuhan ng anumang imumungkahi ng siyensya, partikular na sa usapin ng flood control, dapat pakinggan. Seryosohin din ng ating mga eksperto ang boses mula sa mga komunidad. Kaya't kapanalig, tao po, pamayanan, ang benepisyaryo
ng ating mga ginagawa sa pamahalaan. At lahat ng instrumento, lalo-lalo na siyensya, ay makatulong para sa layuning ito. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.